Dadako po tayo sa ating aralin. Ang ating po pag-aaral, naglalayon po ito na manariwa at patuloy na maging malinaw sa atin ang pananampalatayang taglay at dapat na tinitindigan natin. Ang doktrina ng muling pagparito ni Jesus. Sa buhay nating ito, meron tayong mga hinihintay na maganap. Meron tayong inaasam na matupad at meron tayong mga nininais na mangyari sa atin. Sana po, kasama itong muling pagparito ni Jesus. At nauunawaan natin ang katuroang ito mula sa Biblia. Ang mga pangunahing talata nating tatalakayin ay mula po sa sulat ni Apostol Juan. Maghahayag po ito ng kalagayan natin ngayon, yung present na position natin. At magtuturo din po ng pag-asang dapat nating asahan sa hinaharap. Na sa pagkaunawa natin sa ating pangkasalukuyang kalagayan at kaalinsunod nun yung pag-asa natin sa hinaharap, sa pagkaunawa natin sa ganon ay mag-uudyok naman ito sa atin na mamuhay tayo sa buhay na ito ng merong kalinisan o kabanalan. Ibig sabihin, may kaugnayan po ang propesiya o doktrinang ito, yung muling pagparito ni Jesus, kung paano tayo dapat mamuhay ngayon bilang mga mananampalataya. Na ang atin palang pamumuhay ay nakaugnay sa katuroang ito na ang ating Panginoong Jesus po ay totoong muling babalik. Ang version po ng Biblia na ating gagamitin sa ating pag-aaral ngayon ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version at sa English na salin po ay New American Standard Bible. Basahin po natin ang pangunahing talata na ating pag-aaralan at ihanda po natin yung ating mga sarili na tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos. Ang ating po pag-aaralan ay mula sa unang sulat ni Juan sa chapter 3, sa verse 2 at 3. Basahin po natin. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ang talata pong ito ay nakaugnay o closely connected sa verse 1. Kapag binasa natin yung verse 1, sinasabi po doon na pinagkalooban tayo ng dakilang pag-ibig ng Amang Diyos para matawag tayong kanyang mga anak. Kaya tandaan nating minamahal tayo ng dakilang pagmamahal ng Diyos na isinugo ng ating Ama ang kanyang anak na si Jesus para tayo po na sasampalataya sa Panginoon ay magkaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. At yung dakilang pagmamahal na yun yung maghihikayat sa atin na mamuhay sa ngayon ng may kalinisan, tulad kung paanong namuhay ng malinis ang ating Panginoong Hesus. Kung sinabi na po ni Apostol Pablo sa verse 1, kapag binasa natin yung verse 1, bakit kaya niya inulit dito sa talatang ito na sinasabi niyang dito sa verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Sinabi niya na sa verse 1, tapos kasunod agad dito sa verse 2, yung pagdidiin na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nais pong bigyang pansin, nais pong bigyang diin ni Apostol Juan na sa makakabasa ng kanyang sulat na ito, yung katotohanang ngayon or now, na ito na yung kasalukuyang kalagayan mo. Ikaw ngayon ay anak ng Diyos at dapat mo itong maipamuhay. Pero ang pagiging anak ng Diyos po ay hindi patungkol sa mga material na kasaganaan lamang, no? Pinibigyan din dito kung ano yung present reality, ano yung current status ng mga sumasampalataya kay Jesus. Na ito yung kalagayan at
hindi na hinihintay na mangyari sa hinaharap, kundi ngayon na. Sinasabi po dito, now, tayo po ay mga anak ng Diyos. O paano nangyari na tayo ay magkakaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos? Tayo nga ba? Bilang tayo ngayon, parang minsan pag susuriin natin yung ating mga sarili, parang hindi naman tayo karapat dapat, no? Pero paano ba mangyayari na ikaw, tayo, ay magkakaroon ng karapatan na maging mga anak ng Diyos? Basahin natin ang sulat ni Juan sa chapter 1, sa verse 12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang tinutukoy po dito, ang salita na naging tao, na nahang kasama ni na Apostol Juan. Walang iba po, kundi si Jesus. Sino man ang tumanggap na sumasampalataya kay Jesus, pinagkakalooban ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Ang kaisipan natin dito, hindi po yung pagiging mayabang, no, at mapagmataas na anak tayo ng Diyos eh. Hindi tayo dapat yung magiging mapagmataas or mapagmalaki. Hindi po ganon. Yung matawag nating Ama, yung ating Diyos, yun yung dapat na makita natin sa pagkakaroon natin ng karapatan, yung pinagkalooban tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yung makita natin. Tayo na undeserving, unworthy, na marumi, ay matatawag nating Ama, yung ating Diyos. Yun yung dapat nating makita dyan. Hindi yung magiging mapagmataas tayo, magiging mapagmalaki at mayabang tayo na anak tayo ng Diyos. Kundi yung tayo sa kabila ng pagkukulang, kahinaan at karumihan natin ay matatawag nating Ama, ang ating Diyos. Yung pagiging anak ng Diyos, hindi po yung pagiging mataas ang tingin sa ating sarili. Kundi ganito po, ang pagiging anak ng Diyos. Halimbawa, natutokso tayong gumawa ng kasalanan. O kaya naman, natatangay tayo ng mga makasanlibutang kaisipan, na-influence tayo ng makamundong mga kaisipan. Ang ipapaalala natin sa ating sarili ay ganito. Halimbawa, nalalagay tayo doon sa parang naengganyo tayong gumawa ng kasalanan, nahihikaya tayo ng makasanlibutang kaisipan. Ipapaalala natin sa bawat isa sa atin at sa ating sarili na hindi na natin magagawa yung mga gawang masama, hindi na natin magagawa yung kaisipang marumi dahil anak na tayo ngayon ng Diyos. Hindi na natin magagawa yung masamang mga gawa dahil may kaugnayan na tayo sa Diyos at ayaw nating madungisan yung pangalan ng ating Ama na dakilang nagmahal sa atin. So kapag may panunukso ng dyablo sa puso natin, kapag may panlilinlang ang dyablo sa isip natin, mga lustful thoughts, pride, o anumang kasalanan, kung panghahawakan po natin yung katotohanan ito na tayo ngayon ay mga anak ng Diyos, hindi na natin babalikan o hindi na natin gagawin pa yung anumang hindi makakalugod sa Diyos. Na bilang bahagi na po tayo ng pamilya ng Diyos, bilang mga anak niya, lalayuan po natin yung kasalanan. So yung bago mo pong identity o yung bago mo pong pagkakakilanlan, yun yung mag-uudyok sa iyo na mamuhay ng may kabanalan. Bilang mga anak ng Diyos, mamumuhay tayo na sa espiritu at hindi sa laman. Bilang mga anak ng Diyos, mamumuhay tayong hindi makasanlibutan, kundi mamumuhay tayo sa espiritu. Bakit po? Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ganito yung sinasabi. Basahin natin itong Romans chapter 8 sa verse 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Yung pinapatnubayan ng Espiritu, sons of God. Sa verse 16 ng chapter na ito, sa sulat ni Pablo, ang nakalagay, ang Espiritu mismo ang magpapatotoo na tayo ay mga anak ng Diyos. So yung bagong kalagayan mo po,
bilang anak ng Diyos, sa patnubay ng Espiritu, yun yung maghuhubog sa'yo kung paano ka dapat mag-isip. Bilang anak ka ng Diyos, sa patnubay ng Espiritu, yun yung maghuhubog sa'yo kung paano ka dapat mamuhay at kung paano ka dapat lalaban sa maraming tukso, sa maraming panlilinlang at pandaraya ng masamang sanlibutan ito. So, hindi lang ito basta titulo, no? Or hindi lang basta sinasabi natin na tayo ay mga anak ng Diyos, kundi nakikita ito, yung pagiging anak ng Diyos, sa klase ng ating pamumuhay. May patnubay ng Espiritu ng Diyos. Natalakay na natin yung bunga ng Espiritu sa bahagi ng mga aralin natin sa mga nagdaang mga pag-aaral sa Sunday worship service natin. Ngayon po, sa ating aralin, kung sasampalataya ka kay Kristo at nasa sayo yung patnubay at nakikita sa pamumuhay mo ang bunga ng Espiritu, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na perpekto na tayo. Hindi pa talaga tayo ligtas sa tukso at karumihan. Yes, kung nasa iyo, sumasampalataya kay Kristo at may patnubay ka ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Pero malayo pa tayo sa perfection. Ang kalagayan natin ito, yung pagiging anak ng Diyos ngayon, ay hindi pagiging perpekto agad ngayon. Kundi po, meron tayong ugnayan at binabago tayo ng Diyos sa araw-araw sa buhay natin ito. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos, at kailangan natin si Jesus. Sa unang pagparito po ni Jesus, nagkatawang tao siya katulad natin. Ang Panginoong Jesus, nagkatawang tao tulad natin. At bilang tao si Jesus, nag-iwan po siya ng mga halimbawang dapat nating sundan upang tayo po ay nananatiling sa Diyos. Basahin natin itong sulat ni Apostol Juan sa unang Juan chapter 2 sa verse 6. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Yung sinasabi po dito or tila utos dito na dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo ay nangangahulugang dapat nakikita sa ating buhay yung mga katangian, yung ugali ni Jesus. Ito po ay isang paalala na ang tunay na pananampalataya merong epekto sa ating buhay. Merong epekto sa ating pag-iisip. Yung tunay na pananampalataya may epekto sa ating mga ginagawa. Yung walk in the same manner, simbolo po ng ating pamumuhay o estilo ng pamumuhay na dapat magpakita ng mga katangian ng pag-ibig, ng kababaang loob, ng pagtitiis, ng pagsunod sa Diyos, katulad ng ginawa ni Jesus. Kung tunay po tayong naniniwala kay Kristo, dapat nating pagsikapang sundin siya. Sundin yung kanyang halimbawang iniwanan. Kung tunay tayong naniniwala kay Kristo, yung pamumuhay natin ay katulad kay Kristo. At yung pamumuhay na tulad kay Kristo, yun yung maghihiwalay sa atin sa mga masamang kaugalian ng mundo. Yung ating mga kilos, yung ating pananalita, yung ating pag-iisip, dapat magpakita ng ating kaugnayan kay Jesus na sa ating mga pagkilos, pananalita at pamumuhay at pag-iisip naghahayag ng pag-ibig ni Jesus, kapakumbabaan ni Jesus, naghahayag at kakikitaan ng kabanalan ni Jesus sa bawat aspeto po yan ng ating buhay. Ang pagiging anak ng Diyos, hindi lamang simpleng pag-angkin sa salita na sinasabi lang natin na tayo ay anak ng Diyos, kundi ang pagiging anak ng Diyos ay isang buhay na nakikitaan ng pagsampalataya at pagsunod kay Jesus. Lalong-lalo na po sa pagtitiis, sa pagpakumbaba, at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na iniwanang halimbawa ni Jesus. Yung panawagan o utos sa atin dito bilang mga anak ng Diyos, sundan natin yung yapak
O kaya sundan natin yung halimbawang iniwanan at mamuhay tayong tulad ng pamumuhay ni Jesus. Sa unang pagparito ni Jesus, naging katulad natin siya, naging tao. Tayo naman po, maging katulad niya. At bagaman tayo po ay mga anak ng Diyos sa ngayon, yung buong kaluwalhatian at kung ano yung magiging kalagayan talaga natin sa hinaharap, hindi pa ganap na nakikita at hindi pa lubusang nahahayag. Kaya sabi nga po ni Juan sa ating main verse na pinag-aaralan, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Merong aspeto ng ating pagiging anak ng Diyos at pagkakaroon ng kaligtasan, yung nananatili po na hiwaga at nakatago pa. Hindi pa natin lubos na nakikita, hindi pa natin lubos na nauunawaan kung ano yung magiging talagang kalagayan natin. Pero sinasabi sa atin dito ni Apostol Juan, kahit na hindi pa lubusang nahayag yung lahat na yon, meron naman tayong katiyakan. Sabi dito, nalalaman nating na kung siya'y mahayag, now we know that when He appears, kapag po ang Panginoong Jesus ay muling nahayag o kaya muling naparito, isang pagbabago ang mangyayari sa atin. Hindi pa man nahahayag fully kung magiging ano tayo, pero tinitiyak dito na kapag naparitong muli ang ating Panginoong Jesus, merong isang pagbabago ang mangyayari sa atin. Hindi pa tayo perfect sa ngayon, pero someday, when He appears, kung muling mahayag ang Panginoong Jesus, sabi po, tayo'y magiging katulad niya. Kapag nahayag si Jesus, ayon dito sa talatang ito, we will be like Him. Tayo ay magiging katulad ni Jesus sa kaluwalhatian, sa kabanalan, na magkakaroon tayo ng maluwalhating katawan na hindi na makakaranas ng pagkakasakit. Yung bagong kalagayan natin, yung bagong katawan natin, hindi na makakaranas ng kahinaan, ng pagtanda, ng pagkakasala, at ng kamatayan. Yan po yung nais ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas. Isa sa masasabi nating nais ng Diyos kung bakit niya tayo iniligtas, na tayo'y maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, dito po sa chapter 8 verse 29, sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Tayo po sa buhay natin ngayon, hinuhubog tayo ng Diyos at darating yung araw na magiging perpekto at magiging maluwalhati yung kalagayan natin tulad ng kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Muli po, marami tayong hinihintay na dumating sa buhay nating ito. Marami tayong ninanais na maganap sa buhay natin. Kaya, ano kaya to? Kasama kaya ito, yung tayo po ay maging tulad ng anak ng Diyos? Kasama kaya yung dumating yung sandali na inaasam natin ngayon na dumating yung panahon na maging tulad tayo sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus? Inaasam ba natin yung muling pagparito ni Kristo nang sa gayon po makita natin siya ng mukhaan at magkaroon ng pagbabago sa atin, maging maluwalhati at maging perpekto ang kalagayan nating lahat. Sabi po dito, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya, because we will see Him kung ano, just as He is, kung ano ang katangian ng ating Panginoon, kung ano ang kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Ang makita si Jesus na nagtataglay ng full glory, ng buong kaluwalhatian, ang makita ng ganong kalagayan ang Panginoong Hesus, isang pribilehiyo po yon. At isang pangako yon sa atin. Kasi sabi dito, sapagkat siya'y ating makikita bilang siya, magiging katulad tayo sa Panginoon kung paano yung direktang pagkakakita natin sa Kanya. Yung inaasahan natin ngayon na inaasam natin na maging katulad niya, tayo ng Panginoon, ay magiging
realidad. Yung inaasahan natin ngayon, kapag dumating muli ang Panginoong Hesus, magiging katotohanan. Mababago tayo katulad ng kaluwalhatiang kung paano natin makikita ang ating Panginoon. Kung anong kaluwalhatian ang makikita natin sa Kanya, tayo'y magiging katulad niya. Yan yung pag-asang dapat nating asahan. Sa pagpapatuloy po ni Juan sa ating pangunahing talatang pinag-aaralan sa verse 3, ang sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya, ang sino man o lahat po tayo, kasi sabi dito, everyone, ang sino man na merong pag-asa kay Jesus, tumutukoy sa pag-asa ng bawat anak ng Diyos na magiging katulad ni Kristo sa Kanyang muling pagbabalik o sa Kanyang muling pagparito. Pag-asa po ito na nakaugat sa pangako at salita ng Diyos at sa kaluwalhatiang darating kasama sa pagbabalik ni Jesus. Kung meron tayong ganitong pag-asa, ang sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya. Kung meron tayong ganitong pag-asa, ano po yung sabi ni Juan? Ay naglilinis sa kanyang sarili. Purifies himself. Ang sino mang may pag-asa na magiging katulad tayo ni Kristo sa muli niyang pagparito, ay may masasabi nating pananagutan, no, na maglinis o mag-purify ng sarili. Yung paglilinis po, isang panghabang buhay na proseso yan. Kung saan tayo po bilang mga mananampalataya na pinagkalooban nga tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos, nagsusumikap tayong layuan. Nagsusumikap tayong alisin, talunin, labanan yung kasalanan. Ibig sabihin po, ngayon pa lang sa buhay na ito, nagpapabago na tayo sa ating Diyos. Sa tulong ng salita ng Diyos, sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, nagpapasakop tayo na mabago tayo at maging malinis tayo sa ating pamumuhay. Kung meron man po tayong inaalaga ang kasalanan, halimbawa, namumuhay tayo sa kasalanan, o kaya namumuhay tayo na hindi nakakalugod sa Diyos, na meron tayong mga pagkilos o pamumuhay na taliwas sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan akma sa isang anak ng Diyos. Kung tayo po ay namumuhay ng sadya sa kasalanan, merong inaalaga ang kasalanan, hindi po yan akma sa isang anak ng Diyos na nagtataglay ng pag-asa na gagawin tayong malinis sa muling pagparito ni Jesus. So ngayon pa lang, hubarin na po natin yan. Anumang karumihan, anumang kasalanan, hubarin na natin. Magsumikap tayong mamuhay ng may kabutihan, magpasakop tayo sa Panginoon, at hayaan nating gabayan tayo ng Espiritu na makapamuhay tayo ng may kabanalan. Binabago tayo ng Diyos. At patuloy po tayong magpabago na yung tatahakin nating direksyon ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus. Malinis. Sabi po dito, gaya naman niyang malinis. Just as He is pure. Yung batayan po ng paglilinis natin, kung meron daw po tayong pag-asa na tayo ay babaguhin pagdating ng ating Panginoong Hesus, naglilinis tayo dapat ng ating sarili. Yung batayan ng paglilinis natin ay kalinisan ni Jesus mismo. Kasi siya ay malinis, pure. Si Jesus po ay namuhay ng may kabanalan. At tinawag tayong maging katulad niya. So, tayo din po ang mamuhay ng may kabanalan. Ang pamantayan ng pagiging malinis, hindi ayon sa ating sariling panukat. Hindi ayon sa sarili nating pamantayan o kaya pamantayan ng tao, kundi yung kalinisan po ay ayon sa kabanalan at kabutihan ni Kristo. Yung pananampalataya at pag-asa kay Kristo dapat magbunga ng isang buhay na nagpapakita ng kalinisan. Kung meron tayong faith at meron tayong hope kay Jesus, dapat nagpapakita yan ng kabanalan sa ating pamumuhay. Pagsunod sa mga halimbawa ni Kristo. Ang pag-asa natin sa muling pagparito ni Jesus, nawa po mag-udyok sa atin na lumayo sa makasalanang pamumuhay. Kung si Jesus, ang kanyang katuroan
ang katawan ni Jesus at ang dugo ng Panginoong Jesus ang maglilinis sa atin, i-apply natin ito sa ating buhay para malinis tayo tulad ni Jesus. Linisin natin yung anumang karamihan sa ating buhay. Simulan nating linisin yung ating isip, yung ating puso. Kung ang Panginoong Jesus, ang katawan niya, ang dugo niya, ang maglilinis sa atin, i-apply natin sa ating isip, sa ating puso, para tulad ni Jesus, just as He is pure, maging malinis din po tayo. Magpatuloy po tayong magsumikap na mamuhay ng banal habang hinihintay natin yung ganap na kaluwalhatian na darating sa muling pagparitan ng ating Panginoon. Maaring mahirapan tayo sa paglilinis sa ating mga sarili. Maaring masaktan tayo. Maaring mahirapan tayo na iwanan yung kasalanan, hubarin ang karumihan. Minsan mga kapatid, kaya tayo nahihirapan na linisin yung ating karumihan kasi minsan nasisiyahan tayong gumawa ng kasalanan. Minsan, niisip natin or tila ba yung kasalanan nagbibigay sa atin ng pleasure kahit sandaling oras lang. No? Kaya nahihirapan tayong maglinis sa ating karumihan. Hindi natin isinasaalang-alang yung pangmatagalang parusa. Ang iniisip natin, nagbibigay ng pansamandaling pleasure. Kung nahihirapan tayong linisin yung ating sarili, nawa po, ma-motivate tayo ng sulat ni Apostol Juan na dalisayin o kaya i-purify o kaya linisin natin yung ating pamumuhay. Dahil tayo po ngayon ay mga minamahal na anak ng Diyos at totoong muling darating si Jesus para gawin tayong malinis tulad niya. Yung mungkahing aplikasyon para sa ating lahat sa ating aralin ngayon ay una, mamuhay bilang mga anak ng Diyos ayon sa halimbawa ng ating panganay na kapatid na si Jesucristo. Paano ba namuhay or paano ba mamuhay bilang mga anak ng Diyos? Tularan natin yung nag-iisang anak ng Diyos, si Jesus. Tayo kasi mga ampon tayo. Tayo ay mga inampon ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So para mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos, tularan natin yung nag-iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Yung halimbawang susundan natin ay si Jesus para tayo makapamuhay bilang mga anak ng Diyos. Balikan po natin yung Romans chapter 8 verse 29. Sabi dito, sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang anak. Yung mulat-mula pa, tumutukoy sa walang hanggang kaalaman ng Diyos bago pa man likhain ang mundo o bago pa man likhain lahat ng bagay. Mulat-mula pa. Ano yan walang hanggang kaalaman ng Diyos. Alam na ng Diyos kung sino yung magiging kanya. Ito yung mga tao na sasampalataya kay Kristo. Lahat ng mananampalataya, pinili at hinuhubog ng Diyos na maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Yung pagiging anak, hindi dahil sa atin or sa ginawa natin. Yung pagiging anak ng Diyos, ayon yun sa plano ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang layunin ng Diyos Ama para sa atin, para sa iyo, maging katulad ka ni Kristo sa karakter, maging katulad ka ni Kristo sa kabanalan, maging katulad ka ni Kristo sa relasyon sa Diyos. So sa buhay na ito, unti-unti tayong nagiging katulad ni Jesus. Yan yung layunin ng Diyos sa iyo, ang maging katulad ni Kristo sa kabanalan, sa karakter, sa relasyon sa Diyos. Ngayon, ano naman yung layunin ng Diyos para kay Jesus? Sabi po dito, sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang layunin ng Diyos para sa kanyang anak, yung ating Panginoong Jesus, maging panganay ng mga mananampalataya. Yung pagiging panganay, nagpapakita po yan ng
pagkauna o kaya yung pagiging natatangi ni Kristo. Si Jesus yung unang bumangon mula sa mga patay at nagtamo ng maluwalhating katawan. At ang Panginoong Jesus ang unang tagapagmana ng lahat ng bagay. Yan yung panganay. So, sinasabi dito, si Jesus po yung ating panganay. Inampun tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya naging kapatid natin si Jesus. Siya yung panganay. Siya yung una. Daanan natin ito saglit, no? Kaya paalala po ito mga kapatid, lalo na sa mga magulang, no, na nagtuturo sa mga anak na manalangin ang mga bata na ina-address si Jesus na Papa Jesus. Hindi natin Papa Jesus si Jesus. Panganay natin siya ayon sa talatang ito. Bilang tayo po ay mga magkakapatid at ang ating Panginoong Jesus, ang ating panganay, ang ating susundan, ang ating Panginoong Jesus, ang halimbawa niya, yung ating tutularan. So, tayo po, mga anak ng Diyos, mga inampon ng Diyos, binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos dahil kay Jesus. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos ngayon, ipamuhay natin yung nasa isip natin ngayon, darating yung panahon, magiging katulad tayo sa kalagayan ng panganay natin. So again, hindi natin na Papa Jesus si Jesus. Panganay nating kapatid. So mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos ayon sa halimbawa na iniwanan o ipinakita ng ating panganay na kapatid na si Jesucristo. Ikalawa, linisin ang ating sarili dahil nakalaan tayo na gawing katulad niya sa muling pagparito ni Kristo at makasama siya ng walang hanggan. So, naituro sa atin na ang ating Panginoong Jesucristo ay darating at siya ay muling babalik, muling po paparito. At sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, tayo po ay magiging katulad niya, ganap, maluwalhati. Basahin natin muli yung ating main text sa verse 2 sa unang sulat ni Apostol Juan sa chapter 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Sinasabi po dito, makikita natin ang Panginoon ng harapan. Kung paano natin siya nakita, magiging katulad tayo ni Jesus. Ano ba yung itsura na makikita natin sa Panginoon? Kasi kapag nakita natin ang Panginoon, magiging ganun tayo. Para magkaroon tayo ng ideya kung magiging ano yung kalagayan natin, tingnan din na, ano ba yung itsura na makikita natin sa Panginoon? Meron pong isang pangyayari kay Jesus nung siya po ay narito pa sa lupa na kasama ang mga apostol. Ito po ay nakatala sa sulat ni Mateo, sa sulat ni Marcos, at maging sa sulat ni Lucas na may nangyari sa ating Panginoong Jesus na naglalarawan ng tinatawag na transfiguration. And itong transfiguration na ito marahil yung patikim o kaya ito yung preview ng makikita nating katangian ng ating Panginoong Jesus sa muli niyang pagparito. Basahin po natin yung sulat ni Mateo sa chapter 17, dito po sa verse 2. Nagbagong anyo siya sa harap nila at nagliwanag ang kanyang mukha na tulad ng araw at pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Ang nagbagong anyo dito o yung nag-transfigured si Jesus. Ipinakita ng Panginoong Jesus kina Pedro, kasama niya sina Pedro, sila Santiago, sila Juan, kung ano ba talaga yung anyo niya. Kumbaga sa tagpupong ito, dito sa sulat ni Mateo sa chapter 17, verse 2, ang eksena dito, ang hinubad naman ni Jesus, yung pagiging tao niya. Kung paano hinubad ni Jesus yung kanyang pagka-Diyos at naging katulad natin, dito po sa transfiguration, yung pagka tao niya
ang hinubad niya at ipinakita niya yung maluwalhating katangian niya. Nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw. Ang kanyang mukha, nagliwanag tulad ng araw. Pumuti ang kanyang mga damit na tulad sa ilaw. Nagningning sa kaputian. Siguro ng mga oras na ito, sa ganyan katangian at pagpapakita ng Panginoong Hesus, maaaring hindi matitigan ni na Pedro yan. Nagniningning, nagliliwanag na parang araw. Sa araw, hindi tayo makakatitig. Maaaring ganito natin makikita ang ating Panginoong Hesus sa muli niyang pagparito. Preview ito Makikita natin yung kaningningan ng kanyang kaluwalhatian. At magiging katulad tayo sa katangian na taglay ng ating Panginoon. Kung paanong maluwalhati si Jesus. Kung paanong yung glorified. Magiging ganoon tayo. Ito pong nasisirang katawan natin. Itong naluluma, kumukupas, nagkakasakit, nabubulok na katawan natin ngayon. Someday po, sa muling pagparito ni Jesus, babaguhin niya, ganap na lilinisin, at gagawing perpekto. At makakasama pa natin ang Panginoon ng pangwalang hanggan. Kaya ngayon pa lang po, ihanan natin yung ating pag-iisip at pamumuhay kung ano ba yung magiging kalagayan natin sa pagbabalik ni Kristo. Kung ganap na lilinisin tayo sa muling pagparito niya at gagawin tayong maluwalhati katulad niya, ngayon pa lang po maging handa na tayong linisin at i-purify yung ating mga sarili. Again, itong eksenang ito dito, ito yung preview ng kaluwalhatian ng Panginoon at makikita natin ito sa muling, o ganyan yung makikita natin sa muling pagparito ni Jesus. So, totoo po na muling darating si Jesus. Asahan natin yan. At ihanay natin yung ating isip at pamumuhay sa katuruan po na iyan. Muling babalik ang Panginoong Hesus. Ang doktrina ng muling pagparito ni Hesus ay totoo. At dapat natin itong asahan. Dapat nating hintayin, asamin, at paghandaan. Habang ipinapamuhay po natin yung buhay na meron tayo ngayon. Kung sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, makikita natin siya, makakasama natin siya ng harapan at walang hanggan, ngayon pa lang po. Sanayin natin ang ating mga sarili na makasama ang Panginoon. Sa pamamagitan po yan ng pananalangin at patuloy na pag-aaral ng Biblia. Totoo sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus, makakasama natin siya ng harapan at walang hanggan. Paano natin masasabi na gusto nating makapiling ang Diyos ng pangwalang hanggan kung dito pa lang sa lupa ay hindi tayo naglalaan ng maraming oras sa pananalangin at pag-aaral ng Kanyang salita? Na alam natin sa pananalangin at pag-aaral ng Biblia, nakakapiling natin o nakaka-fellowship natin ang Panginoon. So maglaan ng panahon at oras sa pananalangin at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Pag-isipan po natin ito mga kapatid, gaano kahalaga sa iyo yung muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo at paano mo ito pinaghahandaan? Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinatawagan tayong mamuhay ng may kabanalan. Mamuhay ng may pananampalataya. Mamuhay ng may pag-ibig habang hinihintay natin ang kanyang muling pagbabalik. Ang muling pagparito ni Jesus, isang panawagan na maging handa tayo at maging tapat tayo sa ating paglilingkod dahil sa kanyang pagdating, tayo po'y makikibahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesus. So, patuloy po tayong magpakatatag sa pananampalataya, magningas sa pag-ibig, at magbunga ng mabubuting gawa. Sapagkat alam nating ang ating Panginoon ay muling darating at sa kanyang muling pagparito, lahat ng bagay ay magiging bago. Hanggang dito po at maraming salamat sa inyong pakikinig mga kapatid.
ang biyaya ng salita at kapayapaan ng Diyos sumainyo pong lahat.